Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, so sobrang katangahan po ni Sara Duterte, nasagot po siya ni Secretary Gibo. Kaya ako si Gibo, idol ko to eh. Di ba? Oy, syempre Mars Vergara, maraming salamat no, sa comment. Thank you rin po. No? Okay. So, ito mga kababayan, no? Ito. So, tinan nyo lang to Oh, sabi dito, dumalo rin sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. Humihingi siya ng paliwanag sa Armed Forces of the Philippines sa pananahimik nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, tanga talaga itong si Sara, no? Tanga talaga ito eh. Isipin niyo humihingi ng paliwanag, ulitin ko lang para maganda, no? Humihingi ng paliwanag si Sara sa AFP kung bakit daw sila pumayag na inaarestuin si Digong. Ito talaga bobo nito talaga, no? Hindi ko po talaga alam kung ano no, kung ano ba to? Abogada ba to o tangalan talaga, no? Puta, alam niyo kahit hindi ko na to i-vlog, alam niyo na po yung explanation dito. Oh, di ba tama, di ba? Bobo puta yan. Hindi nga, di ba? Huwag natin i-vlog, alam niyo naman sagot dito kung bakit ganun eh. Pero by the way, no, para, hindi, sige, ano nga natin, puta na, sagutin na nga natin, di ba? O, sabi dito, meron siyang vlog dito eh. Meron siyang video dito, nangyari po ito dun po sa sa hearing po ni Amy Marcos. O, di ba? Tingnan niyo to. Saan na ba yun? Ito. O. Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? And finally, I request that... Tama na yan. So ngayon, ang reklamo ni Sara, bakit daw po pinabayaan ng AFP na itong Presidential Security Command, pinayagan na i-assist. Dapat nga, kulang pa nga eh. Hindi po, AFP po ang nanghuli po kay Digong. In-assist lang po nila yung PNP. Pati ba naman yun, hindi mo rin alam. Naka-inshot ako na libre pa yan na inshot na. Mahal yung inshot eh. Alam nyo, mahal yung inshot na na application. Tawag nito, magkano ba yun? Monthly binabayaran, mahal. 1.5 ata a month. Oo, kaya ginagamit yung libre. So, tingnan nyo mga kababayan, no? Kulang pa nga eh. Mga kababayan, hinuli po si Digong sa pamamagitan po ng polis. At inassist lang po ito ng AFP. So kaya nang reklamo ni Sara, bakit ba po pinayagan ng AFP na hulihin yung si Digong ng Presidential Security Command? Puta, napaka-basic nito puta. Sara, ano ba to? Abogada ka ba talaga? Syempre, gumita natin ng sobrang basic na na website para maintindihan ni Sara. O Wikipedia. Presidential Security Command. The Presidential Security Command, formerly known as Presidential Security Group, so iba na pala yung pangalan niya, PSC na pala, is a Philippine Close Protection Agency. It is primary agency concerned with providing close security and escort to the President of the Philippines, their immediate families, former President of the Philippines, as well as visiting heads of the state. So kasama pala dito, pati po yung pagbantay sa mga ating presidente. At ang point dito mga kababayan, sobrang basic dito, Sara. Diyos ko naman, ang tanga-tanga mo. Ayan po ay parte po ng nakalagay dito, Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines. Ngayon, ang tanga-tanga mo talaga, Sara, no? Tanga ka na, bobo ka pa. Parang hindi ka abogada. Yung sinasabi po ni Sara Duterte na batas na babantayan ng PSC, yung presidente, di ba? Totoo naman yun. Pero yun nga lang, ano bang mas matimbang? Konstitusyon o batas? So, base po sa konstitusyon natin, ang Armed Forces of the Philippines po ay susunod po sa chain of command at ito po yung presidente.
Kung hindi presidente, yung alter ego po ng presidente, di ba? Na in this case, posibleng si Anyo or si Gibo. Basic, man. Hindi mo alam. Basic. Vice presidente ka, lawyer ka, hindi mo alam. Ako, vlogger lang ako, alam ko. O nga, ngayon ko lang talaga nalaman. Alam ko kasi PSG pa rin eh. PSG na pala siya. Oo. O, di ba? So, sa chain of command mga kababayan, napaka-basic dito, natatangan talaga ako. Hindi ko talaga alam ba't ko ginagawa pa to. Sobrang basic dito, putang ina. So, ngayon, sa chain of command mga kababayan, ang AFP po, kung saan din po under dito yung naka-under yung PSC, di ba? Mas mataas yung AFP sa PSC, di ba? No? Susunod lang po ito sa chain of command. O so ang chain of command po, huliin si Digong. So ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? So nag-audio ka rin ba ng rebellion? Na yung PSC, di ba? Na yung PSC or yung PSG, kukontrahin yung utos ng AFP? Ayun ba yun? Hindi, kasi ayun ang ano ko ayun ang pagkakaintindi ko eh. O kayo mga PSG kayo mga PSC kayo. O, huwag niyo sundin yung AFP. So gusto mong lumaban yung PSG sa AFP? Sobrang basic nito po. Natatangahan ako sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Honestly, baka matulad tayo sa baka matulad tayo kay baka matulad tayo kay kay MJ. Tinawag na tanga tinawag na tanga ni Benny Abante. O ngayon mga kababayan ito, tingnan nyo to, di ba? Sabi sa inyo, tanga-tanga, proud pa siya, putay na yan. O, tingnan nyo to, So ngayon, sumagot ngayon dito si Gibo. O, di ba? Good job, Gibo. Buti sinagot mo yung katangahan ni Sara. O, AFP followed constitutional duty in Duterte arrest. Puta, napaka-basic. O, ito yung sinabi ko kanina, di ba? O, ano ang mas masusunod? Batas o konstitusyon? O, sabi ni Gibo, AFP followed constitutional duty in Duterte arrest. So, tapos ang usapan. O, ito po ang pinaka-basic na tinuturo po sa law school. Actually, kahit hindi po law school, tinuturo po ito, yung chain of command. Elementary pa lang po, tinuturo na po yan. What is 3 branches of government? Tinuturo po yan, tinuturo po yung elementary. Kahit o, di ba? O, inamin niya ang tanga siya. Talaga inamin niya ba? Sabi dito, no? Defense Secretary Gilbert Teodoro. Rebuffed Vice President Sara Duterte's criticism of armed forces of the Philippines on Thursday, March 20, saying that military interference with her father's arrest would have been an anathema to civilian authority. Okay, Teodoro stressed that the AFP was merely fulfilling its constitutional mandate by supporting the Philippine National Police during the high-profile operation that led to the former president's arrest and transfer to the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. O, di ba? Constitutional mandate, sobrang basic. Hindi ko talaga alam, no, kung anong klase kayang bansa magkakaroon tayo kung ito po yung magiging presidente ng Pilipinas. Di ba? Si WhatsApp po natawa di ba? Sobrang basic nito Abogado hindi alam yung sobrang basic. Ko. Our sole mandate is to give support. So syempre, sabi ni Gibo ito. Actually may video pa to. Sabi ni Gibo Is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. O, di ba? So, yun yung paling jurisdiction po ng AFP. So, by the way, mga kababayan, wala po itong pinagkaiba po kay Digong. So, ganyan na ganyan po talaga si Digong, di ba? Ano ba yun? Ito. Ay, wala yung video. Should be the other way around. Saka lang, yung pinaka-video pa, wala. Mr. Chair, yes, sir. Makinig ka po, please. So ipili ko ng cellphone ko, no? So, mga kababayan, no, wala rin itong pinagkaiba po kay Digong. Paras na po sila ni Sara. So, ito pakinggan nyo to, no?
Ito po yung statement ni Digong nung siya po ay nakalaya pa. At ito na ba yun? Ito. Digong. Ano ba yun? Ay, di ko pala nailipat. Visit na ilipat ko pala muna. Ito. Baka lang dito. Digong. Saan na yun? Wala, di ko pala nagawa. Di ko pala nailipat. Visit na yan. Ito ba yun? Ay, ito. Meron pala. Ito. Tignan nyo to, ito yung sinabi ni Digong na ang hilig po talaga ni Sara Duterte, ang hilig po talaga ng mga Duterte na pag-awayin po at gamitin po yung AFP. Parang ito, nung nakalaya pa si Digong, pakinggan nyo to. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. O, di ba? Kaya ako mga kababayan, no, kung kayo po naawa kay Digong, wag po kayo maawa. Ang gawin niyo po, balikan niyo po yung mga luma niyang video para mainis kayo ulit. Para makita niyo po kung kano po kawalang yatong si Duterte. So ito, no, sabi ni Digong nga dito, di ba, nag-ano siya nag-uudyok siya ng kudeta At ito rin po yung ginagawa po ni Sara. Obviously, no, kahit na magmukha po siyang tanga, okay lang sa kanya, basta lang po, maudyukan lang po na magkudeta. Ingot talaga. Actually, bobo yung mga naniniwala dito. Totoo lang. Bobobohan ako sa inyo. Diba? So, thank you mga kababayan, no? So, from the start hanggang matapos po, sinamahan niyo po ako, no? So, yan po sa Team Replay, no? Ano nga pa masabi niya nga po dito, sa katangahan po na sinabi na naman ni Sara Duterte, no? So, kayo ba, basic yun, di ba? Kahit hindi po natin i-vlog, alam nyo na yun, Oh. Paano ka po ma-PM? Paano nyo ako ma-PM sa sa Takeru Miyamoto Facebook? So, wag sa page. Dito. Kita nyo ba? Tanggalin ko nga, visit na. Tagal. Tanggalin ko. Yan. Dito to. Yan. Kita nyo, yan. Diyan nyo ako i-message. Diyan sa Facebook po na yan. Ay, 5,600 followers na pala ako. Sa Facebook, pang-asar ko lang to. Yan. Yan so thank you mga babayan. No? So maraming salamat sa inyong lahat. So kayo nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga pong kaingotan na naman ni Sara. So kayo ba? Ito ba ay basic lang para sa inyo? So, good morning po sa inyong lahat. Kanina po, good evening. Natapos po tayo ng good morning. So, thank you po, no? So, kita na lang ulit tayo sa susunod po nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.